Ito po natunghayan itong pagpadala sa casket na naglalaman ng labi ni yumaong Secretary Jessie Robredo patungo dito sa loob ng Kalayaan Hall sa Malacanang, kung saan ito mananatili hanggang Linggo bago ibalik muli sa Naga City ang kanyang lugar ng kapanganakan at kung saan nananatili rin ang kanyang pamilya. Nakita po natin ang biyuda nitong si Secretary Robredo na si Attorney Lenny Robredo kasama ang kanyang tatong anak at ang kanyang mga kapatid. Matatandaan po natin na yung isang naka-stripes, ito po yung nakita na rin natin na nakapanayam ng media. Alauna hanggang alas 3 ng hapon ngayong araw ay gagawaran ng memorial service ng Department of Interior and Local Government at ang mga attached agencies nito ang yumaong kalihim, maging ng League of Provinces of the Philippines, League of Cities of the Philippines, League of Municipalities of the Philippines at ang Liga ng mga Barangay. Alas 3:15 hanggang alas 4:15 naman mamaya ay bibigyan din ng memorial service sponsored naman ng Urban Poor Groups. Alas 4:30 hanggang alas 5:30 ay bibigyan din siya ng memorial service ng Kaya Natin Movement. Samantala po ay magkakaroon ng misa alas 6 hanggang alas 7 mamayang gabi at 7 p.m. hanggang 11 p.m. ay magkakaroon ng public viewing. Naroon na po sa loob ng Kalayaan Hall dito sa Malacanang ang Pangulong Benigno Aquino. Katabi po niya ang panganay ng anak nitong si Secretary Robredo at ang may bahay nito. Napaka-solemn. Kanina nakita natin itong arrival honors na ibinigay para sa yumaong kalihim at habang ginaganap ito ay dumaan ang isang chopper at nagsaboy ng confetti bilang pagsaludo na rin at pagbibigay pugay sa yumaong secretary. At gaya nga na aking nabanggit kanina, mamaya alauna ang susunod na aktibidad dito ang memorial service na sponsored ng DILG at attached agencies. Back to you, Mark, Robert, and Angel. Panood po natin ang opisyal na pagpasok sa huling pagkakataon ni Secretary Jessie Robredo sa Kalayaan Hall, Palasyo ng Malacanang. Sinalubong po ng Presidente kasama ang pamilya ng Secretary Robredo, kasama na po ang mga leader ng gabinete at leader ng mga sangay ng gobyerno. Nariyan po ang ating representatives from the legislative branch. Nandiyan din po yung ilang members from the judiciary. Makikita po natin halos buo po yung official family ng ating Pangulo para bigyan pugay po si Secretary Jessie Robredo. Napakasolemn po ng pangyayaring ito, napakasad. Pero yung nararamdaman ko po ay it's the Filipino dignity that's surging up to the heavens na parang mabuhay ang mabuting Pilipino. Yung may lugar ang mabuting Pilipino na magaling na leader sa bayan ito. Ay, mapapansin natin kanina yung binabanggit na kanina ng kasama natin si Cathy, yung ginagawa na ng state funeral ang presidente, vice president, yung pati, wala nakalagay doon na cabinet member. But eto nakikita ngayon natin na the respect and the kind of honor na binibigay dito kay Secretary Jessie sa mga ginawa niya, nakikita talaga natin yung malaking respeto at malaking kawalan nga itong si Secretary Jessie sa even in just the 2 years na namuno siya dyan sa DILG ay he left a mark not only to his co-workers but to everyone in the Philippines, dito sa yung mga kababayan natin na nalungkot sa pagpanaw nga ditong si Secretary Jessie Robredo at yung impression, yung inspirasyon na iniwan niya sa ating mga kababayan. Yes, of course, so much great stories coming from sa mga maraming kababayan natin about Secretary Jessie Robredo. And nabanggit nga kanina ni Congressman Erin Tanyada rin ang tungkol sa kanyang pag-strike ng balance no sa pagiging family man niya sa kanyang trabaho at syempre sa public service. I guess, Congressman, it's about
relationships. What can you say about this? At the end of the day, what I'm seeing, especially with this overwhelming support from all these people, from the whole nation, it's all about how he built relationships, aside from, you know, him pushing that change and having all these visions and advocacies. What can you say about this, Congressman? Kaya nga, nakakalungkot, no? It's a solemn event that we're witnessing right now. Kaya mahirap ipaliwanag talaga yung damdamin ng mga nakilala ni Sec Jesse. Dahil alam naman talaga natin, lahat ng ginawa ni Sec Jesse ay hindi para sa kanya eh. Para lang makita na talagang may tulak ang ating bansa sa tamang direksyon. At kaya you can feel the loss, no? From the cabinet members, from the residents of Naga, to those who knew Sec Jesse pretty well, that talagang ang dami pa rin sana niyang pwedeng magawa para sa ating bansa. Pero yun nga, hindi natin mapapaliwanag. Everybody has their time. At yun rin ang sinabi po ni Attorney Len nung siya po ay nagpa-interview kahapon. And I think we should all be grateful, no, para sa akin to have met a man who gave his best, no, all he can para makita yung ating bansa na umunlad. Kong, it will be hard for the family to move on because he was a good father and a good husband. It will be hard for the country to also move on without him. Pero your t-shirt says it, kaya natin. Kaya natin. Hahanap tayo ng mga Secretary Robredo. What is your message for the nation, Kong? Well, para sa atin lahat, syempre, kung talagang minamahal po natin ang ating Secretary Jesse at pinakita naman po niya kung gaano kasimple yung kanyang paglilingkod dito sa ating bansa. Kung tayo po ay magkakaisa, ipaglaban po natin yung tamang dapat gawin, no? Sa ating simpleng pamumuhay hanggang sa iba't ibang usapin tungkol sa pagserbisyo sa ating bansa. Kakayanin natin itong mga hinaharap po natin. At parati pong sinasabi po ni Sec Jesse pag siya po ay tatapos sa kanyang talumpati, kung tayo po ay magkakaisa, kakayanin natin lahat itong mga problema ito. Congressman Erin Tanyada from the 4th District of Quezon Province. Maraming salamat, Kong, for your thoughts. Tuloy-tuloy po yung ating pagmanman sa event sa Malacanang Palace. Naroon po yung ating kasama si Cathy San Gabriel at ilan pa po sa ating mga colleagues dito sa Telebisyon ng Bayan ay magbibigay update sa atin sa buong araw na ito at pati bukas na rin po para mabigyan tayo ng lahat ng kaganapan dito sa pagbibigay pugay sa kay yumaong Secretary Jesse Robredo. Napaka-solemn po ng ating scene na napapanood ngayon. Nandiyan po si Secretary Gazmin, local mayors of all the cities. Alam niyo po, nabanggit ni Attorney Len na they have been getting messages from all over the nation. And ako, I personally know of some friends all the way down from Lanao del Sur. I've traveled up to Manila para po magbigay pugay to pay the respects to Secretary Robredo. So umaasa tayo napakaraming dadalo dyan sa wake na yan sa Malacanang. So kung nais nyo pong pumunta at magbigay pugay din po ay i-coordinate ng maayos dun sa mga opisyal ng Malacanang para maayos po yung ating flow. Yung public viewing nga ay magsisimula ng alas 7 ng gabi hanggang alas 11. So kung sino man ang gusto pumunta, ito yung time na pwede kayong mag-relate. So, yan po ang ating coverage sa umagang ito, pero hindi po dyan nagtatapos ang ating pagbibigay impormasyon. Live po yung dadalhin sa inyo mula sa Malacanang Palace at sa iba pang mahalagang points around the metro to give you a clear picture kung anong ating pagrespeto, pagbigay pugay dito sa isang great man. At sana nga po, his death will not be for naught at talagang will spring forth life for this country and for many leaders that can follow his footsteps. Ako po si Attorney Mark Astrodes, nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay. Kasama po si Angel Movido and Robert Tan. Tuloy-tuloy niyo pong subaybayan ang lahat ng kaganapan dito sa Telebisyon ng Bayan.